Okay. Okay, amen. Magandang hapon pong muli sa inyo. Merry Christmas ulit sa bawat isa. Po, Merry Christmas po ulit. Alam mo, ilang araw na lang po, ilang tulog na lang. At Paskong Pasko na dito sa atin. Alam po niyo, yung pong dito po sa pagdiriwang ng Pasko. Kung mapapansin po ninyo, tayo po ng mga Pilipino ang mayroong pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Pag dumating po yung tinatawag na mga bear months, ano po yung September, October, November, Pasko na po. Umpisa na ang paghahanda, pagpeprepara para po sa araw ng Pasko. Doon pa lang, unang araw pa lamang po ng September. Pero, alam po ba ninyo na yung iba halos ikalawang linggo o ikatlong linggo pa lamang po ng buwan ng Agosto, mayroon na po nagpapatugtog ng mga awiting pamasko. Nakakagalak po, napakasaya, napakasarap sa pandama na ang Pilipinas po ay talaga namang hinihintay, pinaghahandaan ang pagseselebra ng araw ng Pasko. Talaga naman po ito po ay talagang binibigyang pahalaga ng mga Pilipino. Mayaman, mahirap, may pera o wala, may trabaho o wala, makikita mo na ang bawat isa ay tunay po na naghihintay, umaasam na sa pagdating po ng araw ng Kapaskuhan ay marami po silang mga panalangin, mga kahilingan sa kanilang mga sa Diyos. Ang ito po ay matupad, matugon, mabigyan po ng kasagutan. Salamat po sa Panginoon. Alam po niyo, pag ganitong mga panahon po, no? Pag ganitong mga panahon, ang unang dito yung mapapansin ay yung pong nagtitinda, gumagawa po ng mga bibingka, puto bumbong, tsaa. Diyan po, maski na po dyan sa mga kanto-kanto lang, maski na po dyan lang po sa mga kalsada. Meron na po yan, puto bumbong, tsaa, at ang bibingka. Napakasaya po, lalo na po dun sa lugar namin, pag ganitong mga panahon. Magdamagan po yung pagtitinda ng ganitong mga kakanin. Tapos po, makikita mo dun sa may palengke, iba't ibang uri ng kakanin. Yung, alam po nyo, isa po sa paborito kong kakanin ay yung biringhe. Yan, hindi po ako nagsasawa yan. Tapos may sapin-sapin, may kalamay na yung kalamay na walang halo, basta plain na malagkit na hinalo, tapos mayroon lang latik. Yung iba naman malagkit tapos lalagyan po ng ubi. Kalamay ubi ang tawag na. Yung iba naggagawa po ng halaya. Yung iba naman yung biko. Dito po sa atin sa Kapampangan, ang pagtinawag po na biko, ito po yung kalabasa. May kalabasa po yung Pero po sa ibang lugar, basta po pag kalamay, biko na po sa kanila yon po. Tapos meron po tayong tinatawag na suman. Iba't ibang uri ng suman. Tinatawag na sumanebus, sumantili, suman kamutin dotong. So napakasarap po pag dumarating, papalapit na po ang araw ng Pasko. Ito po ay talaga namang napakasaya ng maraming mga tao. Yung pong mga trabahador, yung pong mga nag-opisina, inihintay po nila yung kanilang mga bonus. Ngayon po ay December 7, marami na po ang ubos na ang kanilang mga bonus dahil po sa pagbili nila ng kanilang mga maibibigay na regalo sa kanilang mga
mga inaanak, sa kanilang mga mahal sa buhay, magulang, mga kapatid, mga pamangkin. Ano po? Yung iba naman, nakahanda na, ano po? Nakatalaga na yung pera para po doon sa kanilang mga ihahanda sa araw ng Kapaskuhan. Ganyan po ang buhay ng Pasko. Ano po? Yung pong ano naman, yung pong mga kabataan, yung mga bata, tuwang-tuwa sila. Sapagkat sila ay umaasa na sa araw ng Pasko, pupunta sila kay Ninang, pupunta sila kay Ninong, yung hindi nagtatago, yung hindi lumalayo, na sila po ay mabibigyan ng regalo, mabibigyan po ng pamasko. Yung mga bata na yung mga simple lang po yung mga yung buhay, lalo po yun sa lang, simpleng laruan lang po. Simpleng laruan lang. Masayang masaya na po sila. Tapos, bagong damit, bagong sapatos, kumpleto na po sa kanila ang araw ng Pasko. Pero ang tanong ay ito. Ang unang tanong, ano po ba talaga ang Pasko? Ano po ba talaga ang kahulugan o ano po ba talaga ang ibig sabihin ng salitang Pasko? Sa English po ay Christmas. Ano po? Okay. Christmas. What is the real meaning or literal meaning of Christmas? Ano po? Kasi po yung marami po nagse-celebrate po ng Christmas. Di man, alam po niyo nung bata pa kami. Doon po, dito po sa may Concepcion. Siyempre, ba ako grade 4, grade 5, grade 6. Kasi po dalawang Pasko na narinig ko eh. Ang sabi po ng iba, yung mga iba kong mga kalaro na alam po niya, nauuna yung Paskong bata, sabi nila. Hindi, sabi nila, mas nauuna yung Paskong matanda. Yan po. Alam po ninyo, hindi ko po masyadong maintindihan yun. Ang sabi, sa Kapampangan, ang po nun, Paskong anak, ang po pang Paskong matwa. Yung po pala, ang ibig po sabihin ng Paskong anak o Paskong bata ay ang pagsilang po ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang talagang Pasko. Tapos po, yung sinasabi ng Paskong matwa o Paskong matanda, ito po pala yung New Year. Yun po mga kasama ko sa mga kalaro ko po doon sa may Concepcion. Yun po ang namin na palagi kong naririnig sa kanila. Okay. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang tanong, ano po ang literal na kahulugan ng Christmas? Ito pong Christmas, ito po ay English words na Christmas na pinag-isa na isang Latin word o Roman word na ang po niyan, ang salita po niyan, Christmas, na kung babaybayin po natin, kung ito po ay ating hahatiin, ito po ay literal na ating bibigyan, po natin yung literal na kahulugan niyan. Ito po ang ibig sabihin niyan. Christmas is Christ Day. Sa Tagalog po, yung Christmas, ito po ay araw ni Kristo. Kaya po, tinawag na Christmas. So, yun po. Tandaan po ninyo, yung pong Christmas, ito po ay Latin word na ang translation po ay Christ Day. Okay. Saan po ngayon nanggaling ito? Yung Christmas. Sa panahon po, nung year 221, yung pong Roman Emperor na si Constantine, siya po ang nag-declare, siya po ang nagsabi, siya po ang nag-institute na December 25 po ang Christmas due to the Roman pagan sun god. Doon po sa Ancient Roman na ang December 25 po na ginawa po ni Emperor Constantine. Ginawa po niya o itinalaga o itinakda pa niya o iniakda po niya na ang December 25 ay Christmas. In honor or due
to the Roman pagan sun god na si Sol Invictus. Doon po sa Roma, noong pong panahon, noong pong taong 221, ito pong si Roman Emperor Constantine, idineklara po niya ang December 25 na Christmas due to the Roman pagan sun god na si Sol Invictus. Bakit po niya itinalaga o itinakda ito? Para po yung transition ng mga Kristiyano at ng mga hindi mga Kristiyano ay hindi po mahirapan sa sunod doon sa araw na itinalaga ni Emperor Constantine. Kasi nga po, sinasamba nila noon doon sa panahon po, doon po sa Roman time, no po, na yung kanilang sun god na si Sol Invictus, ito po ang kanilang pinaka importante o pinakamahalagang pagdiriwang sa kanilang na isa sa kanilang pinakamahalagang holiday na ipinagdiriwang po ng mga Romano Katoliko noong panahon po iyan ni Emperor Constantine. Tandaan po ninyo yung mga pangalan po. Mamaya makikita. Tapos po, okay. Yung pong mayroon din pong iba na mga kinikilalang mga Diyos nila. Opo, yung pong mga Diyos nila. Na yung isa ay itong si Helios, Helios. Doon po sa Greek mythology. Greek mythology, ito pong si Helios, ito po ay isang titan na siya po ang counterpart ng sun god ng mga Romano. No po. Nung po mga panahon na yon, so dalawa na po yung sun god nila. Una yung si Sol Invictus at saka itong si Helios. Pero ito pong si Sol Invictus sa Roman Empire. Tapos po itong si Helios, siya po ay doon sa Greek mythology. Ngayon, dalawa na po yung sun god nila. Pangatlo, ito pong sa ancient Greek. Iba naman po itong Greek mythology at iba yung ancient Greek. Dito po sa ancient Greek, mayroon din po silang tinatawag na God of Enlightenment. No po? Na ito po ay kanilang isine-celebrate pag December 25. Na ang palangalan po ng kanilang God of Enlightenment ay si Apollo. Ano po? Hindi po ito yung doon na nakakulong. Ano po? Ito ano po ito? Ancient Greek po ito na kinikilala nilang God of Enlightenment. Okay. Tapos, meron na naman to. Bali, tatlo na po yan. Pang-apat, ito. Meron din pong isa, no? Meron pong isang pagan god na kanilang kinikilala na ito po ay ipinanganak noong December 25. Doon po sa petsa ng December 25. Ito po ay si Mitra. Kaya po ang tawag po nila doon sa December 25 ay Metramas. Ang ibig po sabihin nun ay araw ni Mitra. Ano po? Hindi po yung senator natin, former senator natin. Mitra. Ano po? Si Metramas. Araw po ni Mitra. Ngayon, dito lang po sa nabanggit po natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Apat na po yung kanilang sinasamba dito po sa araw po ng dito po sa December 25. Ngayon, ito na naman po. Si Pope Julius I po, declared December 25 as the date of Jesus birth. No po. Ngayon, ito pong si Pope Julius I, idinaklara niya sinabi po niya
dineclare po niya na yung December 25 ay ito po ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung susundan po natin, susundan po natin yan, malayong mangyari na yung December po ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin yan sa mga susunod po natin na pag-aaral. Ngayon, yung pong binanggit ko na itong si Sol Invictus na sinabi ng Roman pagan sun god, at itong si Helios na Greek mythology sun god. Tapos po itong si Apollo na siyang ancient Greek god of enlightenment, at ito pong si Mitra na pagan god was born na December 25. Ito pong lahat ng ito ay pinagse-celebrate po nila ng December 25. Ang mali ay isa pa. Ito pong si Pope Julius I ay i-declare po niya o ano po yung I declare, sinasabi ko, isinabatas po niya. Okay. Isinabatas po niya na ang kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo ay December 25. Ito po ang sasabihin ko. Maling-mali po yun. Hindi po December 25. Ang kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Basahin po natin. No? Kailan po ba? Yung po kasing ang sabi po ang isang tanong po na pwede po nating itanong ay yung kailan po nagpasimula? No po? Kailan po nagpasimula ang Kapaskuhan? Aralin po natin dito sa mga naririnig po natin dito po sa mga kwento na naikwento sa atin o ating napag-aralan sa eskwelahan o kung saan pa man. Aralin po natin. Okay. The question is, when was the first Christmas was celebrated? Okay. Ganito po. Umpisahan po natin. In Rome, Italy, began celebrating Christmas on December 25 in 336 Christian era. Noong pong 336, doon po sa Roma, Italia, nagpasimula po silang magdiwang po ng Pasko na December 25. Rome, Italy, December 25, nung taon pong 336 Christian era. Panahon po na ito ng mga Kristiyano. To replace pagan celebrations, para palitan ang paganong pagdiriwang. However, ancient manuscript, ganon pa man, yung mga naunang yung mga sinaunang mga record po, ancient manuscripts and theories, haka-haka, reveal that the original celebration of Christmas began earlier than 336 Christian era. Tama po naman ito eh. Yung po sinasabi na nagkarambol-rambol na po. Ang sabi po doon sa Rome, Italy, ang kanilang pagsaselebra ng Pasko ay inilipat po December 25 para po palitan ang paganong pagsaselebra. December 25, 336. Pero yung pong nabasa natin kanina, yung Roman Emperor na yung pong Roman Emperor na ano nga pangalan no? Si Constantine.
ang ano po niya ay 336 Christian era. Ganon din. Pero dito, ganon na naman, iba na naman ang kanilang itinuturo. Okay. Ito ang sinasabi nila. It was formally celebrated December 25, year 336. Year 336. Ito po ay nakasulat sa Encyclopedia Britannica. Okay. Ngayon, ito po ang sinasabi ko kung isa kanina. Theory number 2. Yung pong kanina, ang sinasabi po nila, agkaroon po ng pagsaselebra, pagdudiriwang po ng Pasko noong year 336, December 25. Yung pong mga, doon po sa Italia, sa Roma. Pero dito po sa theory number 2, o yung haka-haka, yung pong December 25 was first identified as the date of Jesus' birth by Sextus, pakinggan mo po yung pangalan, by Sextus Julius Africanus in 221. So, ang layo po ng pagitan ng dalawang ito. Yung isa, 336, itong isa, 221 with a margin of 115 years. Po, magkasalungot na sila. Pero hindi po okay lang ho yun. Sila po nagsasabi niyan. Okay. Dito po sa nung sinasabi nila noong December 25, 2021, ang nag-declare po nito na ito raw po ang date birth ng ating Panginoong Jesucristo ay si Sextus Julius Africanus. Ano po? So, pero yun po, yung pong year na yun na 221 became the universally accepted date. Ito po ay pandaigdigan na tinanggap. Ito po ang petsa na tinanggap sa buong daigdig. December 25, 221 ni Sextus Julius Africanus. Okay. Ang explanation po nila ay ganito. Their explanation is this. Doon sa December 25, 2021. December 25, 221. Their explanation is this. This is the Christianizing of the, Latin word po ito sasabihin ko, this is the Christianizing date of the Dies Solis Invicti Nati. Dies Solis Invicti Nati. Yun daw po ang Christianizing date ni Dies Solis Invicti Nati. Sa English po ay ganito. Day of the birth of the unconquered sun. Sun po yung araw. Yun daw po ang araw. Yun daw po ang kapanganakan ng hindi makonquer na araw. Sun, S-U-N. Unconquered sun. Yung pong araw ay talaga namang hindi mo kayang labanan. Yun daw po ang panahon na ipinanganak ang araw. So, Dies Solis Invicti Nati. Day of the birth of the unconquered sun. A popular celebrated Roman holiday. Ito naman po, popular, kilalang kilala. Ito po talaga naman ay pinagseselebra o ito po ay kanilang ipinagdidiwang December 25, year 221 no Sextus Julius Africanus, na ito po ang widely accepted date. Ngayon, ano po yung na po?
Ang dami na pong ano. Yung pong tinatanong natin kanina, kailan nagpasimula ang unang Pasko? Yun po ang sinasabi nila, ano po? Yung po sinasabi nila, year 221, sa kapanahunan po iyon ni Sextus Julius Africanus. Tapos po yung isa, December 25, 336, ang sabi po naman nito ay ang Roman Emperor na si Constantine. Pero, okay, sa Biblia po, hindi po tayo lalabas sa Biblia. Alamin po natin kung kailan naganap ang unang araw ng Pasko. Yung kauna-unahan, ito po ba ay noong 336 Christian era o nung panahon na 221 na sinabi po ni Sextus Julius Africanus? Basahin po natin sa Biblia dito po sa aklat po ni San Lucas. San Lucas, kabanatang 2, talatang 6 hanggang sa talatang 7. Ang tanong po na ating sasagutin sa ating pagbasa, sa ating pagtunghay dito po sa Biblia ay yung kailan ang totoong kauna-unahang Pasko na nangyari sa buong mundo. Kailan ang totoong Pasko? Napag-aralan po natin doon po sa una na ating pinag-aaralan ngayon na ang Christmas, ang ibig pong sabihin niyan ay Christ Day o araw ni Kristo. Ano po? Ito po ay araw ni Kristo. Ito po ay Christ Day na pinag-isa na Christmas Day na Latin word. Ano po? Na nanggaling naman po sa Christes Mass na English word. Ngayon, okay. Lucas, kabanatang 2, talatang 6 hanggang sa talatang 7. Ganito po ang nakasulat. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras na ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ano po ang sabi dito? Ang tanong po natin ay yung kailan ang kauna-unahang Pasko? Kailan ang totoong Pasko na nangyari at naganap dito po sa buong mundo? Ito po ay nakatala sa Biblia. Dito po sa aklat po ni San Lucas, kabanatang 2, talatang 6 hanggang sa talatang 7. Ang sinasabi po dito ay yung nung ipinanganak ang sanggol na lalaki, ito ay binalot sa lampin ng kanyang ina at ito ay inilagay sa sabsaban sapagkat wala ng lugar doon sa bahay panuluyan. Ito po ang unang Pasko. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay ipinanganak doon po sa koral. Hindi po siya ipinanganak doon sa sabsaban. Ipinanganak po ang Panginoong Hesukristo doon po sa koral. Kaya lang po siya napunta doon sa sabsaban o kung saan inilalagay ang pagkain ng mga baka, ng mga kamelyo sapagkat wala na pong pagpapatungan sa kanya. So iniligay po siya doon sa sabsaban. Malinaw po ba iyon? Okay. Yung po ay hindi po siya ipinanganak doon sa sabsaban. Ipinanganak po siya doon sa lugar ng koral at siya po ay binalot ng lampin at inilagay sa sabsaban. Yun po ang kauna-unahang Pasko. Never na sinabi sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak noong 336 Christian era. Napakatagal na po noon. Hindi rin po ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo noong December 25, year
221. Mali po ang mga iyon. Ano po? Mali po ang mga iyon. Mali po yung sinabi ng mga tao na iyon. Mali po ang narinig nating kwento. Mali po ang narinig po natin ng mga salisalita. Sa ating pong pag-aaral, magbasa po tayo mismo. That is why I am encouraging you po, each and everyone, na tayo po, bawat isa sa atin, ay mag-aral, magbasa ng sarili po natin. Basahin po natin ang banal na aklat. Basahin po natin ang Biblia. Huwag lamang po tayong aasa doon sa nakatayo sa may pulpito, nangangaral at nagtuturo sa atin. Mag-aral po tayo. Study. Sabi nga po dito sa Biblia, study to show thyself approved unto God. Pag-aralan po natin. Wag lang po yung sinabi ng pastor, sinabi ng ebangelista, sinabi ng tagapagturo, sinabi ng mangangaral, naniniwala na tayo, umaamen kaagad ang sinasabi natin. No! Just study the book of God. Study the word of God. Study. Pag-aralan mo ang Biblia. Kung ano-ano na tuloy ang naituturo. Kasi siya ay pinanganak doon sa sabsaban. Never na ipinanganak sa sabsaban ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang po siya napunta doon sa sabsaban kasi po wala nang lugar na pagpapatungan sa kanya. Ipinanganak po siya doon sa kural. Ibinalot siya ng lampin at siya po ay inilagay sa sabsaban. Yun po ang maliwanag. Yun po ang kauna-unahang Pasko nung ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong eksaktong araw, wala pong eksaktong petsa. Alam po ninyo yung sinasabi na December 25 na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Napaka-imposible po nun. Kasi po dito sa Biblia, okay. Ano po? Dito po sa Biblia, yung pong ano na, bago po isinilang ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong anghel. Ano po? Mayroon pong anghel na nagpunta doon sa mga nagpapastol. Alam po ba ninyo kung anong pinapastulan? Mga tupa. Ang kanilang pinapastulan doon po sa bundok. Ano po? Doon po sa bundok, pagdating po ng gabi ay napakalamig. Ito po ang sinasabi ng mga tao, December 25. Alam po ba ninyo kung gaano kalamig ang December? Doon po sa bundok, nakarating po ako sa ano. I was privileged more than 3 years doon po sa Saudi Arabia. Alam ko po kung gaano kalamig doon sa disyerto. Pag dumating, wag na po yung December. Yung palamang po pag-umpisa ng buwan ng September, napakalamig na po ng panahon. October, November, December, kailangan po magdoble-doble ka ng suot na damit upang hindi ka ginawin. Ngayon, yung pong mga pastol ay nandoon po sa may bundok. Ang kanilang mga pinapastulan, nakita po natin, nabasa po natin, ang pinapastulan po nila ay mga tupa. Ang sabi nga po doon, binabantayan nila, pinapastulan nila ang kanilang mga tupa. Yung pong mga tupa, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, hindi po iyan kakain pag ang klima sa kanilang paligid ay napakalamig. Ito pa kaya ay napakainit. Hindi po sila kakain. Ang mga tupa po ay kakain doon po sa lugar na kung saan tamang-tama yung lamig, tamang-tama po yung init. Saka lang po sila kakain. Pero yung tupa, dadalhin mo sa bundok, pakakainin mo. December, wag na po yung December 25. Wag na po yung December 25. Hindi po kakain niya, magkakamatay po ang mga alaga mo. Kaya po hindi mangyayari na December po ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat walang pwedeng magpastol ng tupa doon po sa disyerto. Ano po?
wala pong nagpapastol ng tupa o ng kamelyo pag Disyembre, doon po sa mga disyerto. Kaya po mali yun. So nasagot na po siguro, kailan po ang unang araw ng Pasko? Ang unang araw po ng Pasko ay nung ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Yung po ang tinatawag na Pasko. Nakakalungkot po. Marami po sa ating mga kapwa Pilipino, marami pong mga mangaral. Itinuturo po sa kanilang kongregasyon, sa kanilang miyembro, huwag ipagdiwang ang Pasko sapagkat hindi December 25 ipinanganak ang Kristo. Yes, of course, hindi po yan December 25 ipinanganak ang Pasko. But I am telling you this, we Christian do not celebrate December 25. Hindi po natin ipinagseselebra ang December 25. Ang ipinagseselebra po natin ay ang kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya anuman pong araw yan, kaya anuman pong buwan yan, ang mahalaga, ipinanganak po ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang Pasko na ating pinagdidiwang. Nakakaawa po. Nahabag po ako doon sa mga kapwa natin, mga mananampalataya kuno. Nangangaral, nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po nila maituro na sila po ay magdiwang sapagkat ang Panginoong Hesukristo ipinanganak. No matter what, maski na pa po anong araw ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, kaya yan ay February, Marso, Abril, Mayo o kapanahunan po ng bagyo, July at saka August. Ang mahalaga, dumating ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang sineselebrate natin. Ano po yan? O baka naman may nagtatanong, hindi naman totoo yan na ipinanganak ang Hesukristo. Dito po rin sa Biblia. Ito po bang pagkasilang na ating Panginoong Hesukristo, ito po ba ay isang pagkakataon lang o basta na lang siya pumutok ng ganyan basta na lang siya lumabas na ganyan? Na walang kaalam-alam ang Biblia, walang sinasabi sa Biblia patungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat po ni Isaias, ni Propeta Isaias. Si Propeta Isaias, ang pagitan po ni Propeta Isaias, doon sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo, doon po sa unang Pasko, ang pagitan po nila ay 700 years. 700 taon po ang pagitan nila. Pero si Propeta Isaias ay ipinanukhala na po niya, ipinrosify na po ang pagkasilang po ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, dito po sa aklat po ni Propeta Isaias, hindi po basta-basta ang pagkakasulat. Ganito po, Isaiah chapter 7 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Isaiah chapter 7 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Ang Diyos po mismo ang siyang nagsasabi rito. Ang Diyos mismo ang siyang nagsasalita dito po sa aklat na ito. Isaiah chapter 7 verse 14. Praise God. Ano po? Sabi po ganito, therefore, behold, ang Panginoong ang Diyos Ama ang siyang nagsasabi, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Translated, God with us. Doon po sa aklat din po ni Isaiah chapter 9 verse 6, ganito naman po ang sinasabi. For unto us a child is born, a son is given, and the government shall be upon his shoulder.
And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ito po ang mga propesiya, mga hula patungkol po sa pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ulitin po, we do not celebrate the date December 25. Po. We celebrate Jesus' birth. Jesus is the reason for the season. Si Jesus po ang siyang dahilan ng kapanahunan po ng Pasko. Hindi po yung December 25. December 25 has nothing to do with the birth of our Lord Jesus Christ. Ito po ay mga turo, doktrina ng mararaming mga tao na hindi naman po totoo. Never mind about the date. Just enjoy the birth of our Lord Jesus Christ. Give thanks for the birth of our Savior, Everlasting Father, the Wonderful Counselor, Almighty God, the King of Kings, the Lord of Lords, and the Prince of Peace, Captain of the host, Commander-in-Chief, the Alpha and the Omega. Yan po ang pinagse-celebrate natin. Ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yung date na December 25. We do not celebrate December 25. Okay, ganito lang po. Pinakasimple. Doon po sa nung po ako po ay magkaroon po kami ng mission exposure. Po, nag-aaral pa po ako sa Bible School. Nagkaroon po kami ng mission exposure doon po sa doon po sa Mindoro. Doon po sa kapatid nating mga mangyan. Yung pong mga kapatid nating mga mangyan na yun, hindi po sila marunong magsulat, hindi po sila marunong magbasa. Pag tinanong mo sila, pag tinanong mo sila kung kailan sila ipinanganak, ang sasabihin po nila na pinanganak yung anak ko nung kumukulog yun. Nagtatanim kami ng kamote. Yung iba, hindi, nun, mainit na mairit ang araw nun, nagtatanim kami ng mga mais. Yun po ang sinasabi nila. Nandoon po kami doon sa sa Mindoro, sa mga kapatid po natin na mga mangyan. Pero, yung pong kanilang birthday, bagaman hindi po eksakto doon sa sinasabi nila. Pag dumating po yung araw, yung panahon na kumukulog, kumikidlat, ipinagse-celebrate po nila yung kanilang kapanganakan. Pag mainit na mainit ang panahon, ipinagse-celebrate po nila ang kanilang kapanganakan. Bakit? Kasi po yun ang kanilang alam. Ibig sabihin po, hindi mahalaga kung ano po yung petsa, kung ano po yung date na sila ay ipinanganak. Basta ang mahalaga sa kanila, sila ay ipinanganak. Sa atin po naman, Kristiyano mananampalataya, mga lingkod ng Diyos na tinatawag, mga ngaral, mga pastor, evangelista na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ituro po natin. Marami po sa mga kababayan po natin na hanggang ngayon hindi po nila matanggap na ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo. Marami po akong kilala. Actually, nanggaling po ako dun sa dalawang samahan na yan. Noong panahon na yan, nakasama ako doon sa mga, hindi ko po alam kung ano ang Pasko. Actually, doon sa isang maski na ang birthday, hindi po pinag-celebrate. Ganun po ba? Ganun po ba ang Panginoon? No. Let's enjoy the birth of our Lord